4:47 na mga kapatid. Palala ng palala ang patakaran ni YouTube, Facebook. Nag-aabang tayo ng mga bagong update sa mga ganyan. Dahil maraming nag-iiyakan ng mga vlogger. Ang mga libu-libong mga nila, mga subscriber. Meron yung isa, ewan ko kung tama yung pagka-pronounce ko ng pangalan niya, Balla. Balla. Balla vlog. Balla V. As in victory, V ang kanya. Simula nung pangalan niya. Tapos ALL. AH. Ang pagkabasa ko dun, Balla vlog. Humingi siya ng tulong. Dahil ang laki nung niya, yung kanyang followers. 21 million. 21 million ata yun. Hindi ako nagkamali. Yung pagkatingin ko kanina. Grabe. Tapos namula yung kanyang dashboard. Diba? Sabi niya kung may kakatulong daw sa kanya na maibalik yung kanyang anong tawag doon, pagiging normal ng kanyang dashboard. Magbibigay daw siya ng pabuya. Tayo wala naman tayong alam diyan, kahit magkano ibigay niya, wala naman, hindi naman natin kaya. Tayo mababa lang ang ating nalalaman tungkol sa mga English na yan. Lahat naman ng mga policy na yan, puro English mga kapatid. Paano natin maunawaan? Kung sulit lang na Tagalog yan, sinisigurado ko malalaman kong lahat yan. Walang usapin na hindi ko matutukoy. Basta Tagalog lang mga kapatid. Magugulat kayo mga kapatid. Yung mga panggulat na yan, yung mga pasigaw-sigaw na yan, na pag nanonood ka, bigla kang gugulatin nung pinapanood mo. Bawal ngayon mga kapatid yan. Kaya medyo ingat tayo sa pag-content natin. Saka mag-usisa tayo. Mapanuri. Matuto tayong suriin yung ating mga binablog, kino-content. Dahil ang pinakamahalaga ngayon talaga yung may matututunang mabuti at ikabubuti yung mga nanonood mga kapatid. At sa aking para sa aking palagay, sa aking tansya, ay walang ibang mabuti mga kapatid, kundi yung pinag-uutos ng ating Ama sa Langit. Wala nang iba. Dahil dyan pag tinupad mo yan, hindi ka makakagawa ng kasalanan sa mata ng Diyos Diba? Hayaan mo na yung mata ng tao. Basta importante sa atin yung maging malinis tayo sa mata ng ating Panginoong Diyos. Diba? Dahil sa mata ng tao, madali ka lang nilang ituro na masama. Diba? Dahil doon sa kaugalian ng mga kinagisnan. Diba? Yung sinasabi nilang respeto, respeto mo yung relihiyon namin. Yun, yung mga kinukanla, sinisigaw. Respeto naman. Di ba, kung iisipin natin mabuti, yung respeto, talagang ibinibigay yan. Hindi yan hinihingi, mga kapatid. Yung respeto para lang yan sa mga karapat dapat irespeto. Pag ikaw ay taong sinungaling, di ba? Ikaw ay hindi sumusunod sa patakaran, lalong-lalo na patakaran mula sa ating Diyos Ama. Hindi ka pwede at hindi karapat dapat sa iyo yung respeto mga kapatid. Dahil ang respetong tunay at kagalang-galang ay yung mga sumusunod na utos ng ating Ama sa langit. Number 1. Yun lang mga kapatid. Salamat sa inyong panunod. Kahit pa paano, pinapaunawa ko sa inyo kung ano yung mahalaga at makapagbibigay ng aral sa bawat isa sa atin.